Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Isa si Leopoldo Untalantan o Tata sa dalawang Persons Deprived of Liberty o PDLs na humarap sa ikalawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Binubuo ng Dangerous Drugs, Public Accounts, Human Rights at Public Safety and Order Panels ang House Quadcom na nag-iimbestiga kung may ugnayan ba ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at ang extrajudicial killings o EJK sa kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration. Kasama ni Tan si Fernando Magdadaro, isa ring PDL at sinasabing kasabwat sa pagpatay sa 3 Chinese nationals na nakadetene rin sa Davao Prison and Penal Farm dahil sa illegal drug trade. Sa testimonya ni Tan, idinawit nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal sa ilalim ng dating administrasyon. Yung pagtawag ni Superintendent Padilla allegedly to the former president of this republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? Ay pinindot po siya para mag-speaker on. So, nakita ko po. Naka-speakerphone? Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente? Opo. Binayaran umano sila ng tig 1 milyong piso para patayin ang 3 Chinese, pero kulang pa ng 1 milyong piso ang ibinigay sa kanila. Hindi rin nila tinupad ang pangakong sila ay palalayain sa kulungan, dahilan upang lumapit sila sa House Quadcom at ihayag ang kanilang mga nalalaman. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Inilagay ng komite sa House premises ang 2 PDL sa pahintulot na rin ng Bureau of Corrections upang agad silang makaharap sakaling kailanganin ng kanilang mga partisipasyon sa mga susunod pang pagdinig ng Quadcom. Samantala, inaprubahan din ng Quadcom ang mosyon para imbitahan sa susunod na pagdinig si dating Pangulong Duterte. Ito ay sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese nationals. In this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. Bukod dito, humihingi rin ang komite sa Bureau of Corrections o Bucor ng listahan ng Chinese convicts na napatay sa kulungan mula July 2016. Ito ay upang tukuyin ang umano'y systemic killing sa anti-drug war ng dating administrasyon. I therefore move that we request the list from Bucor of those Chinese nationals charged for drug trafficking or whatever charges of drugs na namatay during the time of July 2016 up to the year 2017 para makita po natin ang pattern, ang systematic killings of Chinese drug lords. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill, but even use prisoners to kill. Pinaiimbitahan na rin sa House Quadcom hearing ang iba pang personalidad na idinadawit sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese nationals. Samantala, ayon naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, full swing na ang demolition job laban sa mga Duterte. Dagdag pa ng abogado, gumagamit ng mga convicted sa murder at drug trafficking cases ang mga kaaway ng dating Pangulo upang iugnay sa pagpatay sa 3 Chinese detainees. Anya, wala namang mawawala sa mga ito dahil nakabilanggo na ang mga ito habang buhay.
Kung totoo nga anyang pinatay, ninatan at magdadaro ang tatlong Chinese kapalit ng pera at pangakong kalayaan, madali rin anyang magsinungaling ang mga ito at idawit si dating Pangulong Duterte sa kanilang krimen sa pamamagitan ng pera at kalayaan mula sa mga taong gustong siraan ang mga Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.